galing nga Cavite. Oo. Once na tumawid ka doon sa arko ng Pre, alam ko Batulaw, yan, sa Ibatulaw. sa may arko ng Batulaw, pare, lumalabas na yung Oo, gano'n, no? May parang Yung ang takpan, nagiging takpe. Oo. Ang pakibilisan, pakibilis eh. Pakibilis eh. Pero ngayon, alam mo, parang nawala na sa akin din yung accent eh. Or is it just me or gano'n na talaga ngayon dito sa atin? No. Siguro dahil we're closer to Cavite. We're closer. Mas Ganun madalas. katindi yung accent sa Oo, sa bagay. Pero kung... Alright guys, so welcome to our pilot episode. Kamay-kamay naman natin. Hello. So ayan guys, kami nga po pala ang Prom D. So, alam niyo ba yung term na Prom D? Alam ba kaya nila yung Prom D? So, parang hindi na nga masyado nagagamit yung word na prom. Oo, kasi parang ano pa yan eh, late, ano ba yan, 90s, 20s? Ikaw ba, alam mo yung Prom D? From the, di ba, from the province? From the province. Yes, from the province. So, from the province, ito yung ano, pag dumayo ka ng Manila, tawag sa'yo Prom D, pare. Ganun. Oh, Tunay to. tayo pa naman, actually, based on experience, Oo. when I first came to Manila, talagang kabado ko. Bakit? Kasi may accent tayo eh. Oo, yung tunay. pag Batanggen yung accent, no? Oh, sakay ka pala ng jeep, Batanggenyo. Hindi, ako pare, nung Ah. first year college ako, PUP. Mhm. Siyempre, karamihan naman ng classmate ko from Manila. Oo. Mm. Ang naging best friend ko doon, actually ako, nung first year, ang may antipolo ako umuwi eh. May kasabay ako, taga Marikina. Sabi niya, ano yung pandalas? Term sa atin yung pandalas. Pandalas, yeah. Oh. Pandalas na. Parang nagmamadali. Tapos yung parang simula nun, parang ang dami sa siyempre mga Oo. lalaki tayo, mga loko-loko tayo. Kakantsawan natin yung makakantsawan eh. Tama. Kaya naging best friend ko nun, taga Bataan naman. Ang punto naman nila, ay, Ay. Oh. Ay. Ano ay? Oo. Ay. ay, Oo, sa atin kasi Ay. Sa atin, ano? ganito kasi yan ay. Yung sa kanila, ganyan pala na ay. Hindi pala dun ay pagkakakisig ay. Oh. Oh, May classmate din kasi ako taga Bataan. Ganyan din. Ano? Oo. Pero alam mo, yung misconception natin when it comes to going to Manila, tapos natatakot tayo doon sa accent natin kasi baka asarin tayo. Pero kasi, as time goes by, napansin ko na parang hindi naman pala. Hindi naman pala na dapat ikahiya yung accent natin. Bakit? Kasi Manila, it's just like the United States. It's a The United melting States. pot of all ethnics nung natin, ng Pilipinas. So, maaring may mga taga Visayas, may taga Batangas, taga Lucena, mas matindi ang accent sa atin ng mga taga Quezon. So, as time goes by, parang okay na ko na. Okay naman pala. Actually, natutuwa May pa nga sila. Hindi naman tayo binubuli eh. Oo. Actually, ako hinahanap ko na nga yung accent ko, hindi na bumalik eh. Kasi dati, di ba, parang pag wag lumabas ka ng Batangas, nawawala talaga yung accent mo, pare. Pero pagbalik mo, Hindi, ganito pare. Hindi ako. Pag ikaw mag-isa, ganon. pag Pero may kasama ka, pag narinig mo, hindi, pag may kasama, kunyari nagpunta ka ng mall, may kasama ka, sabihin natin taga Batangas. Isasabihin ko sa'yo, nagpunta ako ng mall nung kailan kasama yung pinsan ko. Eh yung sales lady, taga Batangas, San Juan ata. okay. Alam mo yung unang tanong niya sa amin dalawa. Nagtitingin kami ng sombrero. Taga Batangas po kayo. Nagtitingin na lang kami. Tawa kami na. Bahan niyo po nalaman. Lakas po kasi ng puntos. Madadala Okay. sa punto eh, no? So, dadaanin lang na kasi ng punto eh. Pero sa akin para kasing ito, theory ko lang Okay. Oh, well, hindi naman theory, pero parang naging katuwaan lang natin na sabi ko, may zoning. May? Zoning, pare. Zoning, okay. Paano Oo. zoning? Kung mapapansin mo, pag halimbawa, galing kang Manila, Oo. tapos galing kang Cavite, Oo. once na tumawid ka doon sa arko ng Pre, alam ko Batulaw, yan, sa Ibatulaw. sa may arko ng Batulaw, pare, lumalabas na yung Oo, gano'n, no? May parang Yung ang takpan, nagiging takpe. Oo. Ang pakibilisan, pakibilis eh. Pakibilis eh. Pero ngayon, alam mo, parang nawala na sa akin din yung accent eh. Or is it just me or ganun na talaga ngayon dito sa atin? No. Siguro dahil we're closer to Cavite. We're closer. Mas Ganun madalas. katindi yung accent sa Oo, atin. sa bagay. Pero kung... As you go further, inner Batangas, Lemery, Taal. Dun talaga. Madiin na, Oo. no? Pero dito sa atin sa Balayan, medyo chill pa, no?
Yeah, malapit pa tayo sa ano. We're at Western Batangas. Yan. So, Nasugbu, Tuwili. Nasing Butuwi. Hindi sila masyado malalim. Siguro yung mga matatandang ano lang. Oo. Yung mga the older people. Mga legends. Mga legends. Mga yan, legends. mga veterans. Oo, yan. Pero sa atin, siguro dito sa as millennials, parang Yeah. mas naano na tayo eh. Mas nakafocus tayo. More on Taglish na tayo magsalita. Siguro, saan ka ba nag-aral? Sa ano ko, pre. Actually, palipat-lipat ako eh. Lasal, di ba? Tapos Lasal Dasma talaga ako nagtagal, pare. Ay, grabe. So, archers. Siyempre. Pambira kasama ko kayo sa Dasma. Kala mo hindi kasama. Hindi magkakilala eh, no? Oo. Pero kasi Pambira. siguro, Lasal Main, notorious naman tayo. Alam naman natin na talagang magaling mag-Taglish yung mga yun. Actually, yeah. Oh, yung Pero sa Manila ba? Kamusta buhay doon? sa Manila, wow. Saan ka nag-college ulit, bro? So, I graduated from Airlink. Doon din ako Okay. nagtrabaho. Oh. So, all my life, nasa airport area ako. Pambihira, no? Dito lang ako nakakita sa Pilipinas na pag malapit ka sa airport, Mhm. mahal yung property. Yeah. Oo, pero when you go to other places, to other countries, mura. Mas mura? Mas mura. When you're near an airport, mas mura ang property. Bakit? Kasi every time na magte-take off, maglalanding ang eroplano, maingay. Because of the jet engine. Yeah. Oo nga Kung naman. mapapansin mo, may mga noise cancelling earphones yung Oo. Mga yung piloto. maintenance natin. Dahil Dahil yun, para sa noise pollution. Wow. So yun yung life ko in Manila. Wow. So Talagang papunta sa paglipad. yeah, oo. So, paano ka napunta dito? Direkta before na mo agad na yan, na. pakilala Oo nga mo pala, na tayo. pakilala muna, pambira. Guys, pakilala ko nga pala sa inyo, guys. Muna, si Ali, Mr. Wonderful. Hello. Ayan. So, kumusta kayo mga dre? Ayan. Guys, pakilala yung tropa ko. Ito si Ali, siya ay owner po ng cafe dito sa Bay Calatagan, Raptors Cafe, and also the floating cottages doon, Raptors Calatagan. Tama Yes, ba, bro? after sila taga. Yan, and talagang siya yung namin dito sa tropahan. Siya yung mahilig talaga sa negosyo. Kumbaga siya yung entrepreneur. Ayun. Pakilala naman natin yung next Malapitan. natin na kasama dito, ang aking dre. So when it comes to money talks, siya Yan. pa nakakausapin natin, si Coach Nick. Yan. So hello, Coach Nick, ang DJ ng Balayan. Hindi, pare. Oh, Papayag na ako mas gwapo. Hindi ko na babanggitin yung buong pangalan, pero wag lang kamukha. Kasi maraming magagalit sa... okay lang mas gwapo, wag lang kamukha. Wag lang kamukha kasi maraming magagalit, pare. Hindi pa tayo... Pilot episode pa lang, marami tayong magiging hater. Okay. Kumbaga sa Dota, hindi pa nagsisimula, nakabasher ka na, gano'n. Oo nga. Pakilala naman natin yung isa nating kasama. Yung isa nating kasama, yung kanya, tawag dito. Kaya mo yan. Sige, pilit mo! Kaya mo yan. Dito Nakakapagturo ka nga tayo ng stocks eh. Sa venue natin. Ayan, Catch yan. Light. Catch Si- light. Direct Philip. Uy, direct. Pambihira. Nagbago naman ako sa direct pill. Pero alam mo, parang tama ka doon kanina. Nag-uusap kasi kami kanina, guys, kung paano yung pakilala namin. Ano talaga parang you want something like this. I want this Tanggapin ko yung direct mo, pare. Direct pill. What's the word for it? Manifest. Pare. Manifest yan. Manifest natin. Hindi, diba? tsaka ano yan, passion yan eh. Passion. Yeah, passion. Actually, totoo yan, bro. Talagang at the very core ng Catchlight Studio, talagang dahil po sa passion kaya pinupursu to. Diba nakwento ko naman sa inyo, guys? This is a passion project. So talagang I made... Pambira, bro. Sa totoo lang, pwede akong bumili ng bagong motor ngayon eh. Pero yung pambili ko, binuhos ko talaga sa studio na to. Kasi, alam mo, gusto kong gusto kong dalhin dito yung pagiging creative, no, na matagal ko ng pangarap. And dito ko siya sisimulan sa Balayan. Actually, it's something you love eh. Yeah. So, actually, sa mga future episode nga namin, I think, pwede namin i-cast dito si Direct Not. Yan, si Direct na next na natin Parang yan. napag-usapan namin ni Malupit Direct yan na, so hindi mo naman matatawag to as side hustle eh. Yeah, it's not. Hindi mo siya matatawag na side hustle kasi pag sinawag mong side hustle, parang racket lang siya. Pero you put passion on it eh. You put passion. So, siguro... Hindi niya deserve na side hustle ang tawag. Hindi, Tama. Siguro, the best word for it is new venture. New venture. Parang yung katulad lang yan nung ginagawa natin dito. Here at PromD, gusto naming i-promote na those people, those young professionals na from Manila who is already tired and napapagod na sa
ingay, sa traffic ng Manila, na we can prove to you na pwede ka naman pala mag-thrive here in Batangas, Yes. here in your province, na pwedeng hindi ka nang pumunta ng Manila. Yeah. Di ba guys? Yes. Kasi we want to make you stay here, guys. Kasi miss na namin kayo. Kung nasa naman kayo. Tsaka iba rin talaga, bro, eh. Ako, honestly, yun nga, in the past years din naman, parang, lagi din naman ako nasa labas ng Batangas. Pero, pambira, sobrang namimiss ko yung pamilya ko. Sa totoo lang, bro. Talagang, yung coming back here, na madalas na ako dito. Pambira, ang sarap sa feeling. Sabi ko, not just chill yung buhay. Parang you just really feel at home. Yeah, there's At no home. place like Yeah, home. Yeah, talaga ganun yung talaga. ano. Sa totoo lang, if given the opportunity naman to go back home na pwede ka namang magtrabaho, lalo na ngayon. So there are so many jobs that are remote. Uwi na tayo, siguro. Oo. Although paminsan-minsan hinahanap natin yung ingay ng Yeah. Manila. Not Oo, to discredit naman ng pagpunta sa yeah, Manila. oo. Kasi I would say, a part of us talaga din, natutunan natin to sa malayo, eh, di ba? Yeah. Di ba? Di nung humulma sa atin, eh. Oh, we're not here kung hindi kami naggano ng Oo, di ba? Wala tayong dadalhin dito, wala tayong kumbaga. dadalhin dito. Actually, yung galing nga parang ginawa mo sa Raptors Cafe. Yeah. Grabe, paano? Sa mga hindi pa nakapunta dyan, guys, may isang cafe sa Calatagan. Sobrang grabe, solid doon. Sobrang chill nun. And siya yung may-ari nun. Talagang you come there, parang ano siya eh. Hindi siya yung typical na cafe lang, eh, no? Hindi ko ma-explain, bro, eh. Kasi parang ka nagpunta. Parang ka nagpunta sa Puerto, parang ka nagpunta sa Bora. Alam mo yun? Na pinagsama-sama mo lahat doon. So, can you tell us about Raptors Cafe? Yan, okay. Paano ba nagsimula? Yan. Paano ba nagsimula si Raptors? So medyo mabigat to Wait, nga pala guys. Bago mo lahat guys, thank you nga pala sa coffee namin ngayon guys. Yan, sponsored yun ng Raptors Cafe. Hey! Hey, so sa pilitan to Ano yung mga flavor doon ng coffee? So madami kaming flavor. May mga ano naman, very ano naman siya. No, I can say it's normal pero yung mga signature coffee namin Tikman ko na agad to. it's 100% Arabica naman. And Yan. we're very proud of it. Although, may mga nagtatanong sa akin bakit walang kape Barako. So, further in this podcast, ikikwento ko yan. Oh, Bakit hindi nakaping natin bara ako. ano, Sige, ano yun natin namin. So, balik muna tayo dun sa Yan, topic na sige. where Rafters came from. So, back in Manila, actually nag-ano na ako nagtatry na ako na mag-business kasi although I'm an engineer and a pilot by profession, parang parang ano ko there's something inside me na sabi mo nga passion mo. Oo, yan. Pero sa akin, may something inside me na kulang It's sad pare kasi there are so many people not working in the office, working in na para bang nakakulong ka lang sa isang cubicle na nagtatrabaho ka lang. You're just doing it. You're just doing it pero Gusto naman matapos yung aral. I'm sure so many of our viewers are familiar with it. Na parang aantayin mo na lang yung alas 5 ganyan. Ganun din yung feeling ko pero kasi inaano ko is bakit ganun yung feeling ko? First love ko to, aviation yung first love ko So, tapos, yun na, pumasok na yung parang new venture nga na mga nagbe-business ako. Wherein, kahit nung elementary ako, ginagawa ko na yan. Oo, pa rin. Alala mo, pre. May baka ka nun eh. So, yan? Siguro, in the next episode. Sige. Abangan nyo yun guys, si Ari nakasakay sa baka. So, ayun, being a part of aviation, we have this benefit. Benefits nito is that mga unlimited flights, so I can travel. You like traveling? Oh, yun na yung parang pinaka-ano ko is that I travel the Philippines. Like napapansin ko yung ganda ng mga Palawan, ganda ng Bohol. Then napansin ko here at our place at Batangas. Napakaganda naman ng Batangas pero kasi dito sa Western Batangas ang kilala lang that time is Matabungkay. Yun. Pare, Matabungkay and siyempre some of the largest resorts in Nasugbu. Pero nung ko kasi na-discover ko is that ang dami pang virgin place na maganda here at Calatagan. So remember that time nagpunta tayo ng Burot Beach. Sa Burot. Sikat yung Burot nun. That time kami na Camping kami sa Burot. And that time kasi pwede pa siyang puntahan, hindi pa siya nabibili ni SM. Nadangiti ka Nico. Ano naaalala mo sa Burot? Yung si Urchin. Si Urchin talaga? Oo. Kaya may i-reveal si Nico. Mga baril tayo Burot What happens in Burot? Stays in Burot.
Okay. So, anong nangyari nun that time, sabi ko, yung may mga offer ako dito na much better. Wherein yung yaya ko that time, doon sila doon sila naka-stay. Yun yung parang ano nila, yun yung barangay nila. And I remember that time, pare, meron silang house na nagfo-float sa dagat. Just like the Balsa in Matabungkay, pero it's much more comfy. Kasi parang may bahay siya, may higaan, may maliit na kwarto. Ang purpose lang nun pare is for the gulaman. For the gulaman. Gulaman, kasi yung gulaman ng especially yung mga sinaserve, yung mga seaweed na sinaserve sa hotels, hina-harvest yun, ginugulaman. Hina-harvest pala ang gulaman. Hina-harvest, yeah. Grabe, hindi ko alam yun. Saan gawa ang gulaman? Actually, ano siya, di ba gelatin siya? So, Oo. yung alam kong gulaman is, seaweed, a type of seaweed siya. Just like, ang ka-family niya is yung lato. If you're Lato. familiar. Lato is yung, para siyang yung mga bilog-bilog na seaweed. Okay. Oo. Yung mga sinaserve yan sa mga bandang Palawan. Okay, Alright. so balik tayo. Oo. Now, yung napansin ko, pag summer, may mga umuwi from Manila, hinahire nila. Hinahire nila yung hinahire nila yung raft na to para doon sila maliligo sa beach na to. So, one time, pinatry sa amin, sabi ko, bigla ko naisip na may something dito eh. Doon. Oo, may something dito. So, the moment na nagpunta tayo sa Burot, ay naisip ko na, teka, there are people who are from Manila, from Cavite, na hindi nakaka-experience ng beach, yung simoy ng hangin ng province, na willing na gumastos para dito. And you would know this kasi galing ka rin sa Manila. Galing kami Manila. Oo. So ngayon, what I did is, may nagbenta sa akin nung craft na super super bare pa siya. Okay. Kano yun, ganun? Parang skeletal pa nga siya na I spent I think 20K. Kasi 20K? pa lang siya, bamboo lang siya at ang mura pa ng bamboo that time. Oh, yeah. So what I did is, sabi ko, pinaghalo ko yung what I know with the floating cottages here in Batangas. Tapos, kung ano yung mga pwedeng yung mga lugar na pinuntahan ko like Palawan, Bohol, Bacolod. So, pinagano ko siya, nilagyan ko ng kwarto, nilagyan ko ng CR, nilagyan ko ng mga hammocks, Oo. second floor. Kaya siya villa, bro. Kaya Kasi siya kompleto, naging bro. floating villa. Oo. Oo. So, year 2018, hindi pa siya ganun kaganda. Year 2019, doon na siya nag-boom. Wherein, I think, naging lucky 2019 ako. coming to Naging lucky ako fruition. nung pag-release ng second floating villa ko, si Tagpuan. Yan. Ah, Ang ganda it's ng mga name ng yeah. mo, Ayun, Tagpuan. Tadhana, Tagpuan, Takda, Mahikain, Okay. Malaya. Akala ko nung una, up-dharma lang lahat. Oo. So, hindi. Kasi laking bagay nung Up Dharma. Kasi doon ko talaga kinuha yun. Talaga? Oo. So, fan ka ng up-dharma? Up Dharma and Moira. Wow. So sila yung Para di ko na tatanungin sila kung yung bakit. sila yung meta that time. Meta lang. Akala ko kasi Wala kang mahalugog dito. Okay. So that time, nung yun, sinilerte ako with my posting, kasi naging siya, ang team niya is, floating villa siya, pero it's a Maldives team. Maldives. Oh yeah, Ang very bihira, Maldives yung lupit, dating niya. Maldives na. So what I did is, pinost ko siya sa Facebook. Wala naman akong ine-expect kasi nga ang purpose ko lang dapat nun is para if uuwi yung parents ko or I want to go home from Manila kasi may care pa naman ako in Manila, may pupuntahan ako, may pag-i-stayan ako ngayon. May pag-i-stay yan. Yeah. But So the initial nito is for your parents to go for away. lang naman, for personal use talaga Oo, pare. doon nagsimula. But lightning strike nga, sabi nga pare. Lightning strikes. Biglang nag-boom yung yung post ko, pare. In just mere hours yata, parang I already reached 1 million views. Wow. Oo. 2019. Yeah, at that's yata, parang naka 1,000 shares na ata agad siya. Pambihira. Iba din talaga, no? Oo. So, nung time na yun, wala pang hindi pa sikat si Little Boracay. Although may Little Boracay na. Ang nakakilala lang ng Little Boracay is those local Okay. people pa lang. Sinasabi lang nila Little Boracay. And to go there, you need a boat. Hindi pa uso ang nun. Although may mga floating cottage na hindi pa uso. Pero ang nangyari, nung time na nilabas ko si Rafters, lumabas na rin yung mga floating cottage ni Little Boracay. Sabay kayo. Oo, halos nagsabay kami noon. Nauna lang siguro ako ng days. Would you think that it helped then? Yeah, oo, it helped pare. Although, mapapasin talaga nila na different
different yung areas namin kasi hindi naman ako part ng Little Boracay. Mm. Well, I can say that my villas are much better kasi nga I'm not a floating cottage, it's a floating villa. Yeah. Pero talagang maganda yung ano nila, maganda yung beach nila. And, Yung yeah, pinupuntahan. and actually the name helps. The moment na Oh. nilagay nila yung Little Boracay. Yeah, actually, marketing din Marketing talaga yun. Kasi when Marketing. you hear Boracay, parang ganda dun ah. Oo. Oo. Tsaka talaga mapa-outing ka. Oo. Tara, outing tayo ngayon. So ayun, after noon, nag-boom siya. Oo. Halos everyday. Isipin mo, dalawa lang yung villa ko pero nag-aaway-away para makakuha yung set. Wow. To the point na biglang biglang hindi ako ready. Ang hirap kasi one-man team ako noon. Ako yung nag-handle ng bookings, ako yung nag-handle ng siguro yung pag-meet sa mga guests pagdadating, Wow. and yung sa mga marketing. So ang hirap, hindi talaga ako handa. Pero that only proves yung point ko na I always say to you na parang tong podcast natin, hindi naman tayo ready dito. Pero sabi ko nga, Just do just do it. Just do it talaga yun. Figure it out later. Oo nga eh. Actually, sa'yo ko na narinig yun. Kaya, tara, gawin na lang natin to. go. We'll figure it out. Oo, let's do it now. Figure it out later. When opportunity arrives, Yeah. accept it. Take it. No, I think it's from Richard Bronson, the owner of Virgin Atlantic. Yeah. Yun yung niya. When opportunity arrives, take it. Figure it out later. Oo, kasi baka mawala yung opportunity. Yan, oo. Yan. Siyempre nung mga bata pa tayo. Pag sinabi negosyo, pera agad nasa isip. Yeah, oo. Pero being a businessman now, business talaga, hindi siya about money eh. Yeah. Money is the result. Money is, paano mo masabi na okay yung ginagawa mo. But business talaga, it's actually problem solving eh. Kung wala ka sinosolve na problema, wala kang pera. Sa totoo lang.